Let's give a big hand to our speaker, our head broker, Broker Richard Bautista. Magandang hapon, Yes Land. Magandang hapon. Pakibati yung katabi mo, pasabi, magandang hapon. Buy all of the things I never had. Magandang hapon I ulit sa wanna be inyo. a billionaire. I wanna be a so billionaire. freaking bad. Okay. Yeah. Buy all of the Thank you. things I Thank you. never had. Okay. Okay, magandang hapon. Una-una, gusto kong magpasalamat sa lahat kasi nandito kayo. So, welcome to our September Sizzling Talk. So, ang Sizzling Talk natin ngayon ay... Next. Money moves in real estate. So, keeping what you earn and making it grow. So, dito sa Yesland, hindi lang namin kayo tinuturuan na kumita, di ba? Dito, kikita tayo. Sino dito ang gustong maging millionaire, taas ang kamay? Maging multi-millionaire, taas ang kamay. So, millionaire, multi-millionaire, very possible yan dito sa Yesland. Okay ba yun? O again, sino gustong maging multi-millionaire? Sa mga hindi tumaas, naku, tama ka. Hindi mangyayari yan. Kasi kung ikaw mismo hindi ka naniniwala, hindi talaga mangyayari yan. Again, sinong gustong maging multi-millionaire? Thank you. Okay. So, money moves in real estate. Yun nga, hindi namin kayo tuturuan lang na kumita. Pero dito, sa real estate kasi talagang maraming kumikita. Millions. As in, yumayaman. Pero, hindi lahat marunong mag-ingat at magpalugo ng kinita. Kaya hindi sila umaasenso. As in, marami. Maraming kumikita. Millions in real estate. May kakilala kayo na ang tagal na sa real estate. 10 years, 20 years. Tama? May mga kakilala kayo? Kumita ng milyon. Magaling. Pero, mamaya, kukwento ko sa inyo. So, yan, may mga brokers, salesperson who earn millions, pero naubos. Maraming ganan, guys. And gusto natin dito sa Yesland, talagang pag pumasok ka dito, hindi lang ka namin tuturuan bumenta, pero tuturuan ka namin paano i-handle yon. Kasi minsan hindi tayo sanay, di ba? Hindi tayo sanay na kumita or makita sa ATM natin, ang balanse natin, 6 digits, 7 digits. Alam natin, 2 digits, 3 digits. Ayaw naman natin noon, gano'n, di ba? So dito, talagang tuturuan namin kayo. So, 20 years na sa industry pero walang savings, walang property, hindi naka-ready sa retirement. Darating tayo doon. At the end of the day, lahat tayo tatanda. Pakisabi sa katabi mo, tatanda ka rin. Pero pakisabi naman, sabihin, ready ako. Ready ka. Dapat ready ka. Di ba? So, bakit nangyayari to? Bakit nangyayari na 20 years, 10 years, 20 years, pero wala. Hindi ka ready. Wala kang, parang minsan magiging kwento na lang, sabihin, dati, top seller ako sa Yesland. Dati, top earner ako sa Yesland. Dati, may bahay ako. Dati, may sasakyan ako. Pag umidad ka ng 60 to 70 years old, ganun. Ganun na yung kwento. Wala na ang datung, di ba? Wala nang puro kwento, wala nang nakukwenta. Di ba? Wala nang nakukwenta. Tama ba? So, ganun, dati. So, ngayon pa lang aayusin na natin. So, today, i-discuss namin real talk. Sabihin nga natin, pakisabi, real talk. So, may 5 real talk tayong i-discuss and 5 4 topics. So, mamaya, ilag-ilag na lang ha. Kasi mamaya, may tatamaan. So, ilag ka na lang ganan. Pero gusto lang natin mangyari, hindi ito maulit. Hindi ito maulit or hindi ito mangyayari sa inyo. Kaya naman, sasabihin na namin sa inyo, di ba? Na possible nangyayari to or nangyari na, pero pwede mong iwasan. Okay? Okay, real talk number 1. Madaling kumita. Madaling mawala. Oo, tama yan. Sa real estate, madaling kumita, pero madali ring mawala. Kasi minsan yung mindset natin, ay hindi tayo sanay ng ganito yung income natin or ganito yung nasa account nga natin, tama ba? Ay, uubusin ko to. Kasi
Meron, di ba? So, hindi lahat ng kumita sa real estate ay yumayaman. Pero, lahat ng marunong na mag-ingat at magpalago ay umaasenso. Okay? Hindi lahat ng kumita. Alam naman natin, di ba sa Reborn natin, dinidiscuss natin, lahat ng billionaire o lahat ng mayayaman nasa real estate. Tama ba yon? One of our slides sa Reborn. Lahat, nandyan si Manny Villar, nandyan si Ayala, nandyan si Andrew Tan. Di ba lahat nandoon? And marami talaga dito sa Yesland, especially sa Yesland, marami ng pangarap ang natupad dito, guys. Hindi lang ng broker, salesperson, hindi lang isa yung bahay. Dati nung pumasok dito, isa lang yung bahay. Ngayon, dalawa na. Pati sa sakyan, dalawa na rin. Di ba? Pati sa savings account, hindi lang isa. Pero, yun nga, tutulungan namin kayo kung paano gagamitin to, paano maiingatan yon, mapapalago, or aasenso ka. So, gusto niyo ba yon? Asenso? Ano ba yung source of sales, source of income natin as a real estate practitioner? Okay, number 1, source of income number 1 is commission. Commission. So, main commission natin. So, imagine, a salesperson can earn 3 to 5% commission sa Yesland. Okay, another source of income natin ay referral fees and incentive. So, sa mga bago dito, sa mga salesperson in training, pwede kang kumita ng up to 2% referral incentive. And mamaya, guys, incentives, mamaya meron tayong guest developer, meron siyang didiscuss na incentive pa lang, 6 digits na. Gusto niyo ba yon? Incentive. On top of your commission, merong 6 digits incentive. So dito nang galing yung ating mga income dito sa real estate. Imagine, pag nag-reserve sa isang developer, I think merong 5,000 incentive. Tama ba yon? 5,000 incentive, 10,000 incentive. Iba pa yung incentive na binibigay ng Yesland Realty. So ito yung ating mga source of income. Then, another one is side investment. Ito, side investment, rentals, buy and sell. So for example, side investment rentals, dito guys, sabi ko nga sa inyo, kanina nag-discuss dito yung pag-ibig. Ang ganda nung diniscuss nila, na po pwede ka mag-save sa kanila, po pwede ka kumuha ng mga na-foreclose na properties, and pwede mong parentahan. So, rental properties. Ang ganda kasi, dito malalaman mo kung paano yung process, di ba? So, kung wala kang pang down payment, pwede ka magbenta. Sales tayo, di ba? So, yan, ito yung mga source of income natin. So, source of income in real estate, commission, referral fees, or an incentive sa mga salesperson training, referral fees, or sa mga conditional accredited salesperson natin, which is 2.5% of the commission. Kwento ko lang. In 1 month, last cut-off, meron tayong accredited salesperson, hindi po siya broker, accredited salesperson na kumita ng 580,000. To be exact, 581,000, I think. And this month, meron ulit siya ma-receive another, I think, nasa almost 300,000. So you can earn your million in 1 month dito. O tumitingin sa katabi, pag namula, ibig sabihin siya yun. Hindi, lang, tisoy lang yan. Okay? So in 1 month, pwede kang kumita ng 580,000, automatic at 7 a.m., nasa ATM yon ng mga seller natin. And kanina, palakpakan natin si Broker Nico. So, nirelease na ulit tayong na statement. So, on Monday, lalabas yung commission. Monday hindi bukas kasi nasanay tayo. Ting bukas na-receive natin. Monday po ang 15. So, nag-release tayo ng statement. So, nakita nyo sa mga may commission, sa mga bubenta, sa nag-release ng commission ng developer, may ma-receive kayong statements. Huwag ka nang tumingin, huwag ko nang umamin kung may na-receive ka o wala. Pero, sikreto na lang yan, ha? So, okay. No prior experience. Guys, lahat tayo, wala tayong experience sa real estate. Ako, si Broker Nicky, walang experience sa real estate. Karamihan dito, I think 95% walang background sa real estate. Sino dito ang walang background sa real estate? Taas ang kamay. O walang background sa real estate, karamihan. Pero kayang kumita ng 580,000 to 1 million in a month. Kayang-kaya, di ba? So,
No experience, full-time. Yung kumita ng 580,000, full-time to. Guys, ang mga kumikita ng malaki, pero kung may trabaho ka ngayon, huwag ka magre-resign muna. Ha? Pag kumikita ka na ng more than equivalent equivalent do sa income mo ngayon, pwede ka na magdesisyon. Pero we don't encourage na mag-full-time agad, mag-resign. Sabi kasi ni Broker Richard, mag-full-time na kami dito. Yari si Broker Richard sa asawa, sa mga anak. So do it part-time. Pag kumikita ka na, doon ka mag-full-time. So, full-time to, yung taong to, coachable. Yes, coachable. Humble, napaka-importante nito. Humble and focus. Focus sa real estate. Focus sa project. Baka mamaya, lalo pag mga bago, sobrang excited. Sinabi na ng leader na focus sa maximum 3 project. Ginawan 30, nagsobra. So, focus guys. Focus and magiging successful ka for sure. Stay humble. Kung anumang benta mo ngayon, stay humble. Whatever commission na ma-receive mo. Kasi kailangan yon. Sobrang, hindi si Lord talagang lagi kanyang tinitingnan. Di ba? So, and alam mo naman natin, dito sa Yesland, ilang taon na si Yesland? 9. Pero 50 plus na yung millionaires or kumita ng milyon sa Yesland. And 6 digits earners sa Yesland Realty. So 50 plus, 54 I think, 54 to be exact ang ating millionaire sa Yesland. Okay. So nakita natin, kumikita, di ba? So ito yung mga pinanggagalingan. Nakita natin, very possible, talaga may kumikita, nakabili ng mga pangarap nila. Real talk number 2, hindi porket may kita ka, panalo ka na. Okay? Ang kita ay hindi automatic na yaman. Pag kumita, baka mamaya, ay mayaman na ako, meron akong 580,000. So, kailangan matutong humawak at magplano. Ano ba plano mo doon sa income mo? Minsan, 30,000, 100,000 ang commission. Dito very possible yan. Ngayong cut-off na to, ang daming kikita ng 6 digits. Pero possible din, 30,000. Pero pagkatapos ng 2 weeks, back to zero. Tama? Tahimik na lang. Oo, tama. Ako yun. 30,000 to 100,000 pero after 2 weeks, wala na. Wala na. Bakit? Kasi pag may pera, bigla ang shopping. Pag may pera, bigla ang travel. Pag may pera, biglang bili ng kung ano na hindi naman kailangan. Biglang shopping. Monday pa yung ating di ba, commission. Biglang, okay yung add to cart, okay yon. Pero kanina narinig ko sa pag-ibig, add to cart, bahay yung in-add to cart. Di ba? So, biglang bili ng kung ano, lumabas ang iPhone 17. Naka-iPhone 15 ka naman. Kailangan ba yon? Investment, okay, pero kaya pa Di ba? Kami, guys, as in, kung yung iPhone 12 ko, kailan lang ako nag-upgrade ng iPhone, kung hindi pa lang lobat na lobat, pinalitan ko pa yung battery, binigay ko sa anak ko. Pero talagang kailangan, kung hindi naman kailangan, kung kaya naman, and ginamit ko yun sa video shoot ng Yesland, yung video natin. Kaya napilitan akong mag-upgrade. Pero yan, bigla ang bili ng kung na hindi naman kailangan. Then after 1 month, wala na. Balik sa hiram muna, pautang naman dyan, Yeah? So, hindi natin nababudget, hindi natin naayos yung finances natin. Pwede tayong madaling kumita, pero madaling mawala. Another one. Hindi sapat na marunong tayong kumita, dapat marunong din tayong humawak at magpalago ng pera. Dapat palalaguin natin, pararamihin natin yon. Mamaya, tutulong namin sa inyo kung paano. May kasama ako hindi nyo lang nakakita, pero kasama ko siya. Okay? Okay, mamaya, wait lang. Topic number 2, money mistake. Yung agent ang agent kasi guys, ang agents, salesperson and broker yan. So, pinaikli na lang namin kasi tawag dito, agents, familiar kayo, agent. Pag sinabing agent, salesperson to or broker. Ang broker din po ay agent din siya. Okay? So, yan. Money mistakes agents make or brokers and salesperson. Unang-una, walang savings, ubos-ubos biyaya. Sabi nga ng mga matatanda, ubos-ubos biyaya. Mamaya,
Nakatunga nga. Okay? Walang budget, walang tracking ng income expenses. Guys, dapat meron kayong tracking or inaano nyo. Dati nag-discuss tayo ng manager, tama ba? Ilang percent sa necessities, 45%, sa tithe or giving, 10%, sa long-term investment for expenses, LTSS, and long-time, basta yun, manager. Meron tayong diniscuss na manager dyan. Pero may isa akong i-highlight mamaya sa manager. Sabi naman, sobrang seryoso naman ni Broker Richard. Lahat na lang, sinave, lahat. Hindi. Guys, meron tayong, siyempre, para sa ating play jar. Ang tawag natin, play jar. Sabi mga, play jar. Play jar, mamaya sasabihin ko kung ilang percent yun. Ha? Okay? Walang budget, walang tracking record of expenses. Guys, ako, meron akong Excel. Pagdating ng commission, eto, dito ilalagay. Lifestyle inflation, new gadget, travel, kainan. Ito yung mga kalimitang ginagawang mali natin. Lifestyle, na-promote na SM, sales manager. Nanlibre agad. Wala pang benta, nanlibre agad. Nagpakain agad, di ba? Lifestyle inflation. New broker. Bumili agad ng new phone. Dapat iPhone 17. Kung dati, pwede mag-commute, ang gawa ngayon, broker na ako, mag-grab na ako, mag-grab. O kaya, dati kumakain sa turo-turo or sa karinderya, ngayon hindi, pag-grab na rin. So, fine dining. So, lifestyle inflation. Okay? So, hirap dito, utang doon. Sabi nga kanina, hiram dito, tagalan doon. Sabi kanina ng tagapag-ibig, tagalan doon. Hiram dito, hiram doon. Di ba? So, buy now, buy it later. Isa pa to. Sabi, suswipe yung credit card. Ma'am, pwede pong 3 months after 3 months. Ganun. So, okay, swipe over 10,000. Then, namili ulit. So, ayan, medyo, pag-isipan mo kung paano mo iba-budget, di ba? Wala ring investment strategy. So, kumita ka, biruin mo, kumita ka ng ganito. Pwede ka palang, sabi kanina sa pag-ibig, pwede ka palang i-down mo, yung down payment ganito, 200,000, may natira ka pang 300,000 sa 500,000, meron ka ng bahay, another investment. Real estate gave them the money, but mindset made them lose it. So, real estate sobrang bilis ng pera. Mabilis yung pera. Pero kung hindi ka marunong maghawak, mindset, iba't iba tayo ng mindset. Pagdating sa pera, minsan sasabihin, money is evil. Di ba? Money is blessing. Di ba? Depende sa'yo. Spend on what's occasionally, but save consistently, you will thank yourself in the future. So, pakisabi sa katabi, save consistently. Save consistently. Pero sabi dito, guys, pakibalik po, spend on what's once occasionally. Okay, once, yung mga gusto mong gawin. Like travel. Sinong gusto mag-travel? Sabi ko sa inyo, hindi ako kay Jay. May travel din tayo dito. Pwede ka rin bumili ng gadget mo. Lahat pwede mong bilhin. Pero hindi naman lahat ng income mo ilalagay mo doon. How many percent ang sa play jar? If you will remember. How many percent? 10% of your income pupunta mo sa play jar. Ibig sabihin yung play jar, pwede mo siya magamit sa travel. Kung halimbawa, isang buwan lang, maliit, international travel, pwede mong dagdagan. Pwedeng 3 buwan, doon ka kukuha ng pang-travel mo. Gusto mo bumili ng gadget, doon ka rin kukuha ng budget. Hindi yung sa necessities, kinuha mo na. So 10%, if kaya mong magtago ng 10% of your income para sa play jar, lahat to, kung gusto mo magpamasahe, pwede. Basta meron ka nakalaan na budget, hindi lahat kinukuha mo sa necessities o sa mga investment mo. Halimbawa, naglagay ka sa COL. Ay, kailangan namin mag-travel. Kukuha ka. No. Ilang percent ulit of your income? 10% of your income. So, pag nag-i-invest ka, for sure, magpapasalamat yung future self mo sa'yo. Sabihin, thank you, nag-save ka. Di ba? Real talk number 3, kalaban ang easy money mindset. Kalaban natin ang easy money mindset. Ito, familiar kayo?
Online lending apps. Naku. Pautangin ka ng 10,000 pero after 2 weeks, kailangan mo ng bayaran ng 15,000. Pag hindi ka nakabayad, tatawagan ka, kukulitin ka, tatawagan yung mga kakilala mo. Guys, may nangyayari ito sa Yesland. May nag-i-email sa amin, tinatanong kung connected itong taong to. Sabi namin, hindi siya employee, but salesperson siya. Hindi naman tinatanggi. Pero ganun, may nangyayaring ganun. So ayaw natin mangyayari yun sa atin sa Yesland. Kasi dito, pwede kang kumita para hindi ka mangungutang sa online lending apps. Sabi natin, answered prayer to. Kasi na-approve. Ilang press ko lang, may 10,000 na lumabas. Tama? Biglang naglibre na naman, nagpa-ice cream, nag-Starbucks. Deserve ko to. Oh, grabe, deserve mo. Okay? So guys, kung maaari, okay yung lending, magpahiram. Kung talagang in case of emergency, wala ka ng ibang makunan, do it. Pero make sure mababayaran mo siya. Kasi makakatulong naman yun in case of emergency, di ba? Yung inutang mo, ibabayad sa another utang mo, hindi. Ano yun? Stop mo na yun. Stop mo. Pakisabi, stop. Stop. Yes, stop mo na yun. Kasi malulubog at malulubog ka. So kung may app ka, anong dapat gawin? Delete. Delete. Oh, delete. Online gambling, isabong. Casino app, piso-piso lang naman to, libangan ko to. Hindi mo malaman, naka 500 ka na, kalahating araw pa lang, pindot ka ng pindot, di ba? Although wala akong idea doon. Pero nabasa ko lang yon. Piso-piso lang daw yon, pero nakarami na siya. In one day, naka 500 siya or more. So, libangan or gustong kumita ng mabilisang pera, ikaw ba mananalo sa online o sa casino? Hindi. Guys, ang mga yumayaman lang dito sa mga lending, alam niyo yung ano ba yan? Home credit. Di ba binili siya ng Security Bank for 11 billion? Ibig sabihin, yung Security Bank, alam nilang kumikita to. Kaya, ang ginawa nila, binili nila. Di ba? So, iwasan. So, buy now, pay later. Ito nga yung sinabi ko kanina, 3 months after 3 months. So, quick cash is tempting. Yes, tempting yan. Kasi ang bilis. Pindot-pindot ka lang sa GCash sa phone mo. May pera ka na. Pero, it destroy long-term peace. Biro mo, tatawagan ka araw-araw. Tatawagan yung mga kakilala mo. Di ba? So, real talk, discipline over easy money. Kung gusto mong umangat sa buhay, iwasan ang easy money mindset. Easy money mindset. No. Are you learning so far? Yes. Thank you. Okay. Ngayon, may kasama ko na hindi nyo nakakita. Okay. So, kasama ko ang asawa to continue the talk. So, recorded to kasi alam naman natin, malapit na ang hinihintay nating baby. Ito, si Broker Nikki is talagang gustong makita kayo, kaya lang hindi pa talaga kaya ngayon. So, to continue my presentation, Broker Nikki, pasok. Hi, Yesland family! Happy sizzling Sabado! Para sa mga first-timers, my name is Broker Nikki and asawa po ako ni Broker Richard. Hati lang kaming konti dito sa special talk na hinanda namin para sa inyo kasi sa totoo lang, no, excited kami this last quarter of 2025 hanggang next year kasi parami ng parami ang kumikita ng stable and significant income dito sa Yesland at sa mga bago po dito or sa mga gusto pang kumita ng consistent income, ang ganda, makinig po kayo maigi sa training na to and pwede nyong i-replay pag na-upload natin sa YouTube kasi talagang gusto namin ni Broker Richard makita sa mga pamilya nyo. Yung mission natin, the mission continues nga of transforming lives one home at a time. Kaya diretso na ako sa second to the last topic, topic number 3, money moves to keep what you earn. Again, money moves to keep what you earn. So hindi sapat na kumita ka. Kanina na pag-usapan na madali namang kumita dito. Basta masipag ka lang, nag-attend ka training, part-time man or full-time, binibigay na natin lahat ng success tips. Mamaya, maririnig nyo na naman yung mga top sellers, i-share paano sila nakakabenta. So, hindi na tanong kung kikita ka o hindi. Kikita ka. Ang tanong, kaya mo bang panatilihin or i-keep yung kinikita mo? So, kaya tayo nagte-training ng ganito ngayon. No? We're gonna share with you 4 lang na smart moves
na ginawa namin when we were starting. Kasi katulad nyo, wala kaming background sa real estate when we started. Nagre-renta lang din kami sa maliit na apartment. That's where Yesland started. 3,500 na apartment sa may Dita, Santa Rosa, malapit sa Cabuyao. Maliit lang na apartment and hirap kami pa pagbabayad ng bills, nadadali pa sa Meralco. Nagbabayad din kami ng utang, no? So, nagtatrabaho ka para kumain, pero gusto mo rin kumita para mabayaran yung mga utang mo. Relate kami sa mga nandito na nakasama natin. Kami ni Broker Richard, ganun. Brokers na kami nun, ha. And ito yung mga ginawa namin para makalampas, kumbaga, sa kahirapan noon sa pera, sa finances. And i-share namin sa inyo. Una, budget and save. Yan. Sabihin mo nga, budget and save. Know your numbers. Live below your means. Kasi kung hindi mo alam kung magkano yung kinikita mo or kikitain mo, tapos waldas lang, spend lang ng spend, wala talaga matitira. Live below your means. For people who know us, we live simply, we dress simply, we paulit-ulit lang yung suot namin. Bilang lang yung sapatos namin. When we were starting, isa lang siguro, no? And talagang tipid. Tipid na tipid. Kasi yun talaga kailangan 'di ba? Matipid. And dapat makakaipon ka ng emergency fund or contingency fund. Diyan nakalagay sa slides natin, contingency fund. Kasi ayaw natin i-attract yung emergency. Pero it's the same thing. Pag single ka, wala ka pa mga anak, 3 months yan na monthly income mo na dapat ipunin mo. And pag may pamilya ka na, 6 months daw ng monthly income mo, iipunin mo. Bakit? Para hindi ka naman magugulat, no, pag may biglaang emergency or may biglaang kailangang bayaran or gastos. So, kailangan yan for your peace of mind, no? Pangatlo, track your commission. Know where your money goes. Hindi pwedeng, sige, bahala na. Kung may commission. Especially sa mga dito, part-time man or full-time, sa mga talagang focus dito sa Yesland. Dapat alam mo kung saan napupunta yung commissions mo, no? Tinatrack mo dapat yan. Hindi lang yung clients or benta tinatrack. And lastly, separate dapat ang personal and business funds mo. Wag halo-halo, mahirap yan. Lagi namin share, hindi hiwalay ang kita ng Yesland, hiwalay ang kita namin mag-asawa. Kasi kadalasan, ang mga negosyo, kaya 95% of the businesses fail in the first 3 to 5 years kasi halo-halo. Yung kita ng negosyo ginagamit sa pang-araw-araw sa pamilya and vice versa. So dapat i-clear mo siya. Kahit hindi ka hindi iniisip mo, hindi man to malaking business, part-time ko lang to, sideline ko lang to. Oo, yung sa commission mo, ihiwalay mo siya, pang Facebook ads ba to, pang tripping ba to, 'di ba? Tapos ito pang sa anak mo to, sa pang-araw-araw nyo. So hiwalay siya para malinaw, no? And hindi lang kumita, smart move sa pagkita sa pera. Dapat meron ka ding system kung paano maprotektahan yung earnings mo naman. So ito yung ginawa namin na i-share namin sa inyo. So una, to protect your earnings, dapat i-automate mo yung savings mo. Pwedeng savings yan ng nagsisave ka pa lang, nagsisimula ka pa lang for contingency or emergency fund. Pag meron ka na nun, pwede namang sa investment, kumbaga forced savings. Mamaya share namin sa inyo kung paano namin ginagawa, no? Sa real estate, yung monthly amortization. Siya, auto-debit, kumbaga. Pwede din sa Pag-ibig, MP2, maliit lang, you start small, pwede 1,000, 2,000 monthly, or sa stocks, no? Maliit lang din. Ang importante, automatic siya. Kasi pagka nakikita mo siya, or nahahawakan mo pa siya, ang hirap siyang i-save or i-invest based on personal experience. Maganda, parang auto-debit na siya para alam mo na may pang-retirement ka, alam mo na may pang long-term savings ka, no? Pangalawa, insurance, both life and health, ha? We encourage everyone, syempre, that may life insurance. Kung mahal mo talaga pamilya mo para maprotektahan whatever happens, meron sila, no? And health insurance, PhilHealth, sa amin Pacific Cross, kasi share namin personal story nung pandemic na ospital kami, 500,000 yung bill. Pero dahil may PhilHealth at health insurance kami, 700 na lang, extra unan. So at least na-protect yung earnings namin, hindi yung nag-ipon ka ng 100,000, 300,000, dahil lang na ospital ka or may emergency, simot lahat, wala nang natira. No, ayaw natin yun para sa'yo. So, kaya naman yan yung mga may maliliit naman na monthly pwede mong bayaran na health insurance, no? And lastly, set financial goal. Short term tsaka long term goal. Sa short term, syempre yung mga gusto niyo sa pamilya, 6 months, 1 year.
long term, kung meron kang asawang OFW, may plano sana kayo kung kailan siya uuwi, hindi mahabang buhay, no? Magkahihiwalay na kayo, parang hiwa-hiwalay na kayong family. Or ikaw, may full-time job ka, kung gusto mo mag-full-time na sa real estate, makapag-focus, meron ka dapat target. Meron kang siniset na financial goal na both short-term and long-term para may direction yung araw-araw natin nagising dito sa real estate. So tingin sa screen, if you can control your money, making more won't help. Ulit, if you cannot control your money, kahit ilang 6 digits, ilang milyon pa yung kitain mo sa real estate, making more won't help. Kaya tinuturuan namin kayo kung paano kontrolin, paano panatilihin yung magandang kita dito sa real estate. Okay? Control natin. So second to the last, real talk, gamitin ng tama ang kinita para umangat. Ulit, gamitin ng tama ang kinita para umangat. Back to back yan, nung topic na sinabi ko kanina, how to keep what you earn. Kasi yung kita mo ngayon, yung kinikita mong komisyon, sa atin dito every 15th, 30th, no? Puhunan mo yan para sa kinabukasan mo. Again, hindi yan kinita mo para i-spend lahat. Puhunan mo yan for your future. So itong smart money moves, it's the same money moves kanina na shinare ko, pero medyo specific lang kasi we always share yung abundance formula, di ba? Ni Brother Bo, it's a book. Kung gusto mong malaman yun kabuuan, it's a whole talk, like 40-minute talk, meron sa YouTube. Probably 2 years ago ko binigay. Pero gist lang, yung 100% nakita mo, pagdating, hiwalay mo siya ng 3, divided by 3, 10, 20, 70. 10% goes to back to God, goes to tithe, no? Saying sa kanya naman galing lahat yun, and may power and protection sa tithing. 20% goes to savings and investment. Yan na kung saan mo gusto long term, no? Sa real estate man, MP2 man, o kung magsisave ka nga. And 70% goes to expenses. Pag dumating yung time, lumalaki na yung income mo, which makakasama mo kami, tuturuan ka namin. Yung mga natutunan namin sa Millionaire Mind Training. So may mga play jar na dyan, may mga long-term savings account, may give, ganyan. So pag-usapan natin. Pero ngayon, simplehan natin, mag-ipon. Yan, pakitapik ang katabi, sabihin mag-ipon. Kahit 15,000 lang sweldo mo, or kikitain mo 15, 20,000, 10%, 1.5. Diba? So, magsimula ng ganun. Discipline kasi talaga. So, mag-ipon. 10 to 20% ng kita. And then next, mag-invest sa sarili. That's what you're doing right now. Libre man ang ating sizzling, ating trainings. Pero at namasahe ka, kakain ka, di ba? Tapos yung iba bumibili ng books, yung iba umaatay ng mga trainings, may bayad yun. Yung iba, no? So mag-i-invest ka sa sarili mo. Kasi more trainings equals bigger income. Always remember, your income will grow to the extent that you do. Susunod lang eh. Pag ikaw nag-grow bilang tao, talagang you surround yourself with people na positive, masipag, consistent, yung income mo susunod lang yan, no? And it will be stable kung magfo-focus ka sa pag-i-invest sa sarili mo. That's the best investment. Lastly, magplano para sa future. Kasi if you fail to plan, you plan to fail. Kaya tayo nag-uusap ng ganito ngayon para hindi lang banat na banat, benta, komisyon. Dapat meron tayong plano. Ano bang mangyayari, no? Sa finances natin at sa future natin with our family. Kasi yan, nasa screen. Ang kita mo sa Yesland ay blessing at opportunity. Whether you're a salesperson, you're a broker, you're a staff, blessing yan, opportunity yan. Hindi lahat may ganitong chance. Kaya wag mong sayangin, no? Pakitapik yung kabilang katabi, wag mong sayangin. Yan, wag mong sayangin. Andito ka na lang din, di ba? May blessing na. So I'm gonna share with you 2 personal stories about the power of hard work and delayed gratification. Ulit, the power of hard work and delayed gratification. Kanina, sabi ni Broker Richard, you can spend and buy occasionally kung ano yung gusto mo. Pero save consistently. Again, save consistently. Ano ba ang delayed gratification? Meron kang gusto, pero hindi mo agad bibilin kahit kaya mo nang bilhin. Tiis-tiis lang, kumbaga. Tiis-tiis, no? Kasi kung disiplinado ka, talagang dapat ma-practice mo ito. Ako personally, ito, superpower ko yan, consistency and delayed gratification. Happy ako na pareho kami mag-asawa, kaya magtiis, no? Ganyan. So, isang story, 10 years later and 20 years later. So, una, yung iPhone. First time ko nagka-iPhone 2019 lang. Pero 2009, pagkalabas ng iPhone 3G ba yun? Nagnegosyo na kami, bata pa kami, pero nag-start na kami mag-network marketing sa Ortigas. Kaya ko nang bumili ng iPhone 3 noon, 2008, 2009. Pero sabi ko, sa kapatid ko, wag muna. Kasi nagko-commute ako eh. Baka ma-snatch, no? Sa jeep, sa FX, or sa bus. Ko, wag muna. Tsaka na, pag may sasakyan na. Nagkasasakyan na after 2 to 3 years. Eh, okay pa naman yung Samsung na phone, di ba? Gumagana pa naman. So, okay na.
nung nagkasasakyan na sabi ko, ang ano ko naman excuse, pag nagkabahay na, bahay muna. 'Di ba? Bahay muna. So nagkabahay na 2018, broker na ako noon. Kung hindi pa ako pupuntang Amerika sa US, first US trip, excited ako for photos, videos. Tsaka lang ako bumili ng iPhone 10. Inabot na ng 10. Lumipas na iPhone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 na, 'di ba? 10 years later, tsaka lang ako bumili ng iPhone. Hindi dahil doon ko lang na-afford, kundi talaga sobrang delayed gratification. And sulit naman. So ngayon, I'm not naman using iPhone 10, naka 15 na, nag-upgrade na. Pero few days ago, lumabas yung iPhone 17. Hindi dahil kaya namin bumili, mag-shift agad, hindi. Okay pa yung phone mo, gumagana pa, ba't mo papalitan, diba? So delayed gratification. A few months ago, we bought a brand new car. Ang tagal na namin hindi nakabiling sasakyan. Fully paid na yung mga sasakyan namin. It's a hybrid CRV. So it's my dream car from 20 years back. College pa lang ako, second gen, first generation pa lang ng CRV. Sabi ko, pag yumaman ako, pag umalwan-alwan ng buhay, pangarap ko makabiling CRV. Pero ang tagal, 20 years. Don't get me wrong, may mga iba kami namang sasakyan, di ba? Simple lang, pero naging pangarap ko to kasi ganun talaga may pangarap kang nasa dream board, di ba? Tagal, 20 years. Kung hindi pa talagang delikado na siraan na yung aming Innova, fully paid na yun. Dapat nung fully paid, pwede na namin palitan, pero hindi pa rin, delayed gratification. Kung hindi pa ako buntis, kailangan ng baby mas safer na sasakyan, hindi pa kami magde-decide mag-asawa. Pero ang galing ni Lord, may bonus. Hybrid, di ba? Ang tipid sa gas. Hybrid na yung CRV. Thank you, Lord. So may mga rewards ang delayed gratification kasi nakalagay nga dyan sa screen. No? If you're serious about discipline, be serious about delayed gratification. Yung gusto mo makukuha mo naman, hindi nga lang agad-agad. O pwede mo naman i-add to cart. Huwag naman check out agad, di ba? Delayed gratification tayo. There's power in delayed gratification. So, moving to my last topic number 4, last na ito. Money moves to grow what you keep. Sana, kung ano man yung na-keep natin, palaguin natin, no? Kapag may natira, palaguin. Broker, wala natitira. Kaya yan. Kung magiging intentional ka, may matitira naman eh, diba? Ano yung growth strategies that I can share? 3. Reinvest in your business. Karamihan ng mga top sellers dito and top earners, nagre-reinvest talaga sa business. 10 to 20% every month. Kung anong kinikita nila, they reinvest back to their real estate business. Hindi lang pang FB ads, pang yung iba mga nag-YouTube, diba? Siyempre may mga video editing, may mga gadgets. Tapos, yung iba sa mga group activities sa mga may teams, no? So, nag-invest sila. And bumabalik naman. Learn taxes also. Learn about investing. Learn about finance. Ang dami na YouTube, ang daming books, ang daming training, seminars. Dapat you aim for growth talaga, no? And learning. And lastly, use leverage. Lagi namin sinasabi, hindi naman kami mayaman pa para pag nag-real estate investment, cash, hindi. We use other people's money or the bank loan, pag-ibig, ganyan. Kasi at the end of the day, mag-appreciate naman yung properties ng real estate. So you use leverage, panalo ka pa rin. Mindset shift muna tayo, mindset shift. Don't just sell property. Yes, we're all here to sell real estate. Pero pangarapin natin to own one. Not just one. No, may kukwento ng asawa ko, ang dami dito. Salespersons, leaders, brokers, more than one ang real estate property, and we're very happy to see that, no? Be a producer, not just a spender. So goal natin sa ating mission na transforming lives one home at a time, na lahat tayo dito hindi lang nagbebenta ng real estate, but we own real estate, no? So these are just some of our real estate properties. We're very proud na lakasan ng loob kasi talaga. Yun nga, for savings. Saan ba napupunta yung pera mo? At least makita mo kahit paunti-unti napupunta sa real estate properties that you can either, pwede mo ipa-rent, no? Yung isa dyan, pinaparent namin. Pwede mong ipasalo kung gusto mo, kung kailanganin mo ng pera, mag-liquidate, no? And pwede mo rin i-flip, no? Pwede mo ibenta, ikaw bahala. Basta importante, nag-start ka, no? Na kaya mo, huwag naman yung sapilitan or talagang maano ka naman, magigipit, hindi naman, tatansyahin mo din. So, in 2016, yan yung isa sa unang properties na dalaga pa ako niyan na na-invest sa May Silang Cavite, Santa Rosa, Tagaytay Highway. Ang galing kasi tumaas na yung property na yan ngayon, super, dahil nga may ginagawang SM
SM Yulo, di ba? Parang SM Aura of the South. So through Pag-ibig yan monthly. So we praise God for that. May nagre-rent dyan ngayon, ang kaibigan namin, almost 3 years na. Yung pangalawa naman nung pandemic, end of 2020, sa Amaya Nuvali, at least you have a piece of Nuvali. Although it's just a simple Amaya house, no? House and lot. Pero at least, di ba, na-turnover na yan last year. Pag-isipan namin, paparent ba, papasalo ba, bebenta ba, or ganyan lang. Pero kahit nandyan lang siya, nag-appreciate yung presyo niya, no? And lastly, this is where we live. It's a simple house here in Santa Rosa, sa Araya. And malapit sa office, no? Para madali lang pag may kailangan. And we're very happy kasi at least nakikita mo saan napupunta yung kinikita mo, no? Yung commission, yung pinaghihirapan mo, kita mo siya, ramdam mo siya. And we encourage you to take control of your money as well, grow it. Wag basta kung saan-saan ginagastos. Kasi real estate, yan, for the last slide, real estate should not just be your job. It should be your wealth builder. Again, real estate should not just be your job. It should be your wealth builder, whether you're a salesperson, a broker, a staff. Happy nga kami. Even our staff, meron silang investment sa real estate, diba? Kung anong kaya, kasi regular naman yung income. So simulan natin, planuhin natin, no? Huwag naman ipilit no, kung hindi pa kaya. Pero if you keep on doing what the top earners are doing here, if you follow the system, talagang obedient ka, humble ka, teachable ka, di ba? Tapos tuloy-tuloy ka lang magtanim, panalo ka dito. Kasi sinasabi nga natin, ang dami ng kumita at yumaman sa real estate. And we want you to be one. We want you na yung family mo maramdaman talaga yung katas ng Yesuland, yung katas ng real estate. So for the last real talk, last number 5, babalik ko na sa aking asawa, and I'm really happy na naka-attend ka ngayon. Mamaya makikinig ka sa mga top sellers natin. We continuously pray for your success. Continue to pray for us also, ha? Natuloy-tuloy ang ating mission dito sa Yesland Realty. I hope to see you soon, guys. God bless. Bye. Love you. Ayan. So, ganun. So, for sure may take away kayo. Pero yung auto-debit, dapat kung kukuha kang property, auto-debit. Pag kumuha ng property, anything na kukunin mo, like sasakyan, bahay, investment, ang kailangan katapat niyan, dapat meron kang lakas ng loob. Hindi lang yun. Dapat you take action, ha? Ba mamaya, puro lakas ng loob, kuha ka ng kuha, di ba? Pero hindi ka nagte-take action sa real estate, di ba? Auto-debit, laging decline. So, ang hirap nun. Ito na yung pinakamadali. Lagi natin sinasabi, ito na yung pinakamadali sa lahat ng mahirap na pwede mong pasukin. As in, posible dito. Real talk number 5. Walang sino man ang nabubuhay. Ang ganda ng kanta, di ba? Walang sino man ang para sa sarili lamang. Okay, real talk number 5, magsikap pa. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa iba din. Yeah? So dito sa Yesland, dito sa real estate, hindi lang tayo nagbebenta. Nagbibigay tayo ng pag-asa sa ating mga kliyente. Tama? Nagbibigay tayo, pwede pala ako makakuha ng property. Nagbibigay tayo ng pag-asa para saan? Sa ating pamilya. Nagbibigay tayong pag-asa sa ating mga pangarap. Tama ba? Okay? Tumutupad tayo ng mga pangarap ng ibang tao at ng sarili na rin natin. Dito sa Yesland, dito sa real estate. So kapag pinagsikapan mo ang benta mo, kapag tinulungan mo ang team mo, kung leader ka, kapag inalagaan mo ang kliyente mo, babalik lahat yan sa'yo. As in, babalik lahat yan sa'yo. Naniwala ka doon? Dito sa Yesland, di lang tayo nabubuhay para sa sarili. Okay? Dito sa real estate, para sa pangarap natin, para sa pamilya natin, para sa mga mahal natin sa buhay, at para sa ibang tao. Okay, recap tayo. Okay, recap. Number 1, real talk. Madaling kumita, madaling mawala. Hindi porket may kita, panalo na. Kalaban ang easy money mindset. Ayaw natin yan. Easy money mindset.
Ayaw natin yan. Lahat ng bagay pinaghihirapan, ha? Gamitin ng tama ang kita para umangat. Number 5, magsikap pa, hindi lang para sa sarili, kundi para sa iba. Okay, recap? Okay, number 1, how real estate agents earn. Pinakita naman natin kanina yon. Commission, incentive, referral, or investment. Okay, number 3, money moves to keep what you earn. Number 4, money moves to grow what you keep. Okay, hindi pwedeng i-keep mo lang yan. Dapat ilabas mo yan, di ba? Pero sa investment. Okay, mindset of wealthy agent versus one-hit wonders. Ito yung wealthy agent, sabi niya, long-term thinking. On one-hit wonders, ano? Short-term thrill. Okay, ang wealthy agents build asset. Ang one-hit wonders, spend fast, ang bilis. Pagka load sa ATM, wala na. One day lang. Okay? Okay. Wealthy agents, learn and grows. One-hit wonders, walang plano. Dapat may plano ka. Ha? Pag gusto mo ng kausap, plano, usap tayo. Usap kayo ng leader mo, pwede rin kami. Di ba? Okay. Okay. So, wealthy agents, multiple income streams. Ang one-hit wonders, dependent on one deal. Dependent on one deal. Ba mamaya, general brokerage. Sabi, ilang taon nang hinihintay, bebenta daw ng, may kakilala ko, nanay nung classmate ko nung college. Kaya, nung sinabi, real estate, sabi, real estate. Kasi yung nanay niya, nasa real estate, milyon-milyon ang pinag-uusapan. Hanggang ngayon, hindi pa nakabenta ng ilang, ekta-ekta rin lupain. Yung nakabenta sa atin, tayo, focus tayo with, project selling, di ba? Pero mo, kikita ng milyon din dito sa real estate. Project selling, ang dami mo natulungan, di ba? So, choose your mindset. Pakisabi sa katabi, choose your mindset. Bawiin mo, ikaw din. Ikaw din. Choose your mindset. Guys, choose your mindset. Wealthy agent or one-hit wonders. Okay, closing challenge, drive your wealth. So, real estate gave you ticket to wealth. One of the fastest vehicle to your dreams, but it's up to you to drive it wisely. You have to drive it wisely. Dapat madiskarte ka dito para hindi ka madisgrasya. Yeah? Ang bilis ng vehicle mo. Hindi ka madiskarte. Disgrasya ka niyan, di ba? So, challenge natin, keep what you earn, grow what you keep, live below your means, invest beyond your dreams. Ikaw ang money move. Pakisabi sa katabi, ikaw ang money move. Tayo pala yun, no? Ikaw yung money move, guys. Walang iba. Ikaw ang gagawa ng success mo. Walang iba. Okay? Yes lang, lagi ko sinasabi to, yes lang, nagiging daan lang. Yung leader mo, nakatabi mo ngayon, magiging daan lang, pero ikaw yung money move, di ba? So, final message, don't waste the opportunity. Hindi lang perang goal, kundi ang buhay na maginhawa, marangal, at may direksyon. So, yes sa diskarte, yes sa pangarap, yes sa magandang kinabukasan. If we want to rise higher, yes Lord tayo lagi. So, God bless our family and our finances. Yes Lord family. So, enjoy our sizzling the day. Thank you guys.